Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-45 na kabanata. Ang wagas na pagmamahalan. Ang boses ay nanggaling sa isang mesa, na halos 10 metro ang layo, at ang mga babaeng customer ay napatingin sa direksyon na iyon. Sa palagay ko, naniniwala talaga siya na may tao sa kanyang harapan. Sabi ng isang lalaki. Sino ang nakakaalam kung saang mental hospital nakatakas ang lalaking ito? Namimiss lang niya ang girlfriend niya, tingnan mo siya. Mukha siyang kawawa. Sagot muli ng isa pang lalaki. Mukhang ang kanyang girlfriend ay namatay, o ipinagpalit siya sa ibang lalaki. Hindi pinapansin ni Alex ang usapan ng lahat sa kanyang paligid. Pero nang bastusin nila si Debbie, nasabihin na ito ay patay na. Nagalit siya. Ibinagsak niya ang kanyang kamay sa mesa, at tumayo, at tinitigan niya ang 7 nakaupo sa malapit sa kanya. Nakasuot sila ng mabulaklak na kamiseta, at may gintong makakapal na kwintas. Marami sa kanila ang nakadisplay ang mga tato. Bata, ano ang gusto mo? Tanong ng isang lalaki. May gusto ka bang sabihin sa amin? Mahal niya si Debbie, kaya hindi siya papayag na may mang-insulto sa kanya. Kahit sino pa sila, patatahimikan niya ito. Dinampot niya ang bote ng red wine. At nagmamadaling lumapit sa lamesa ng 7 lalaki. Alex, may tumawag sa kanya na pamilyar na boses. Hindi siya maaring magkamali, si Debbie iyon. Bigla siyang natigilan. Napatingin siya sa upuan ng kanyang lamesa, at nakita niya si Debbie na tahimik na nakaupo. Nawala ang galit niya, at ngumiti. Bumalik ka at maupo, sabi ni Debbie, sabay turo sa upuan niya. Kumain tayo. Okay, wika ni Alex. Tumingin siya sa mukha ni Debbie, at pagkatapos ay ibinalik niya ang bote sa mesa, at naupo. Nagulat ang mga ibang customer. Sino ang kausap niya? Walang tao sa tapat niya. Nababaliw na ba siya? Nagsimula na naman ang mga bulong-bulungan. Nababaliw na ang lalaking ito. Nagpapanggap lang siyang baliw para maiwasan ang mabugbog. Well, kung ang lalaking iyon, ay maglalakas loob na pumunta muli dito, haharapin ko siya. Huwag mo na siya pansinin, wika ng isang lalaki, sa kanyang barkada. Siguro nakatakas talaga iyan sa mental hospital. Hindi naririnig ni Alex ang pinag-uusapan nila. Busy siya sa panonood kay Debbie. Nakangiti ito na parang napatawad na siya, at masaya itong umupo kasama siya. Ano ba yan? Sigaw ng isang lalaki. Natapunan mo ng alak ang braso ko. Tanga ka ba, hindi ka tumitingin. May sumigaw sa dining room, na sinundan ng pagdadabog sa lamesa, at pagbagsak ng upuan. Habang hawak-hawak ni Alex ang plato ng pagkain, para magsalin sa plato ni Debbie, napasigaw ito, at natumba sa sahig, na parang natamaan ng kung ano. Debbie, anong nangyari sa iyo? Tanong ni Alex. Nagmadali siya para tulungan ito. Ngunit bigla itong nawala na parang isang bula. Debbie! Sigaw niya. Lumingon siya sa paligid kung saan siya nagpunta. Nagpanik si Alex. Iniisip niya kung saan nagpunta si Debbie. Sir, huminahon po kayo. Sinubukan siyang ibalik ng waiter sa kanyang upuan. Napahawak si Alex sa waiter. Nakita mo ba ang girlfriend ko? Nag-aalalang tanong niya. Nakaupo lang siya dito, tapos biglang nawala siya. Itinago mo ba siya kung saan? Sir, wala ang girlfriend mo dito. Lahat ng iyon ay nasa iyong imahinasyon lamang, kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo. Sinubukan ng waiter na magpaliwanag habang nakaturo sa bakanteng upuan. Tumingin si Alex sa lamesa, na puno ng mga ulam, kabilang ang mga hipon, at caviar. Ngunit si Debbie ay kumakain dyan kanina. Sir, wala pa pong bawas ang mga pagkain, sabay turo sa plato. Pagtingin ni Alex, walang bawas ang mga ito, at ang kubyertos ay halatang hindi pa nagagamit. Bigla siyang natauhan. Ini-imagine niya lang ang lahat sa isip niya. Humingi siya ng pasensya sa waiter. At naghanda na siyang umalis. Sa tingin mo ba, ay hihingi ka lang ng pasensya, at ganon na iyon? Sigaw ng isang boses. Ako si Bruno Franklin, at sigurado akong narinig mo na ang pangalan ko. Dinumihan mo ang sando ko, kaya kailangan mong sumama sa akin sa bahay, at labahan ito ng iyong mga kamay. Iyan lang ang paraan para maayos ito. Habang patungo si Alex sa pintuan para lumabas. Narinig niya ang pagkapunit ng tela, at sumigaw ang isang babae.
Huwag mo akong hawakan. Napatigil siya sa paglalakad na parang tinamaan siya ng kidlat. Boses iyon ni Debbie. Bumilis ang tibok ng puso niya. Paano kung pinaglalaroan na naman siya ng kanyang isip? Dahan-dahan siyang tumalikod. At naglakad patungo sa mesa ni Bruno. Marami nang nagkukumpulan sa paligid ng lamesa, kaya hindi niya nakita ang dalaga. Sumugod na ang manager ng restaurant para tingnan kung ano ang nangyayari sa mga tao. Napasimangot ang manager nang makita ang sitwasyon ni Debbie at Bruno. Kahit hindi na magtanong, alam ng manager na sinadya ni Bruno ang gulo. Sa isang naunang okasyon, ginamit ni Bruno ang panlilinlang na katulad nito upang ibuli ang isang waitress na umalis kasama niya, at pagkatapos ay sinaktan niya ito. Binayaran ng restaurant ang waitress ng maraming pera para tumahimik. Si Bruno ay napalabas na walang kasalanan. Siya ay bahagi ng underworld society at mayroong napakaraming impluwensya. Walang handang kumalaban sa kanya. Wala kang kwentang babae. Sinaktan mo si Mr. Franklin. Umalis ka na sa paningin ko. Pinagdilata ng manager ang waitress habang sinisigawan. Ang babaeng pinagalitan niya ay walang iba kundi si Debbie. Namula ang pisngi ni Debbie sa kahihiyan. Nakatingin ang lahat habang nakatayo siya doon, na may malaking funit ang damit. Pero alam niyang tinutulungan siya ng manager. Sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanya. Sinisigurado ng manager na makakatakas siya kay Bruno. Nang maglakad si Alex, nasulyapan lang niya ang likod ni Debbie, habang papalayo ito. Sumiksik siya sa mga tao at sinundan niya ito sa kusina. Humihingi pa rin ng tawad ang manager kay Bruno, at pilit itong pinapakalma. Si Alex ay maingat na naglakad, para huwag masagi ang mga food racks. Habang tinatahak niya ang makipot na kusina, sinusubukang hanapin si Debbie. Ang silid ay puno ng aktibidad, at ang mga tauhan ay abala sa paggawa ng kani-kanilang mga trabaho. Anong nangyari sa dalaga? Tanong ng isa sa mga nagluluto. Nandito na naman ang gangster na si Bruno Franklin, at pinagtripan siya nito, sagot ng isang waitress. Kasalukuyang kinakaharap ng manager si Bruno sa labas. Ang kawawang babae na iyon. Sabi ng tagapagluto. Buong araw siyang tahimik na nagtatrabaho, halos hindi nagsasalita. Gumagawa siya ng night shift at day shift na halos buong araw. Kung hindi lang siya bata, malamang napapatayin na siya ng strain ngayon. Hindi ko alam kung bakit kailangan ng sino man na magtrabaho ng gusto. Balita ko, nagtatrabaho siya para mabayaran ang mga utang ng kanyang boyfriend. Sabi ng waitress. Hindi mo ba napapansin na wala siyang ginagastos kahit isang sentimo ng perang kinita niya? Umiling na lamang ang chef. Ang mahirap na buhay ng dalagang babae ay puno ng trahedya. Kung ako ay ganoon kaganda, maaari akong lumabas at pumili ng ibang lalaki, at mas nakakaangat kaysa sa boyfriend niya. Naramdaman ng waitress na parang may nakatingin sa kanila. Biglang nag-alala ito, na baka ito ang head chef nila. At mahuli silang nagchichismisan. Lumingon siya at nakita si Alex na nakatahimik. Pero ang totoo, hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Sorry po sir, sabi niya. Bawal ang customer sa kusina. Mangyaring bumalik po kayo sa dining area. Nasaan ang babaeng sinasabi niyo? Tanong ni Alex. Si Debbie. Ano ang kailangan mo sa kanya? Naguguluhan na tanong ng waitress. Nang marinig niya ang pangalan ni Debbie, nakaramdam ng sigla si Alex. Sa isip niya, malapit na niya itong makita. Ako ang walang kwentang boyfriend na pinag-uusapan niyo. Wala na siyang pakialam sa mga sasabihin pa nila. Basta gusto lang ni Alex magpakilala. Ikaw ang boyfriend ni Debbie. Ang walang kwentang basura. Tanong ng tagapagluto, habang nakatitig sa kanya. Si Debbie ay napakabait at malambing na babae. Bakit pinahihirapan mo siya? Halos buong araw siyang nagtatrabaho para magbayad sa pagkakautang mo. Anong klase kang lalaki? Sa sulok ng kusina, nakita ni Alex si Debbie na nakaupo sa sahig, nakayakap ito sa kanyang mga tuhod. Sa wakas, nakita rin kita. Nagsimula na si Alex kumalma. Huminto siya sa paglalakad at tinitigin si Debbie. Naririnig niya ang mahinang pag-iyak nito. Ang kanang balikat ng kanyang kamiseta ay napunit na. Makikita na ang kanyang puting magandang balat, at ang kanyang mukha ay nakayuko sa kanyang mga tuhod.
Tumulo ang luha sa mga mata ni Alex, habang pinagmamasdan niya ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya, paisa-isang hakbang. Ang kanyang puso ay napuno ng kahihiyan at panghihinayang. At alam niyang kailangan niyang humingi ng tawad at gawin itong tama. Lumapit ito sa tabi niya, at maingat na hinawakan ang buhok nito. Pasensya na po sir, humingi ito ng tawad sa mga nangyari. Huwag po ninyo akong tanggalin. Kailangan ko po ng trabaho. Itinaas niya ang tingin nang hawakan siya nito. Naghahanda na magmakaawa sa manager para sa kanyang trabaho. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Alex, tumigil siya sa pagsasalita, at nagtatakang tinitigan siya, sa pagkabigla. Pagkatapos ay medyo hindi siya nakomportable. Yumuko siya upang umiwas ng tingin. Debbie, hindi mo na ba ako nakikilala? Ako si Alex. Gusto ni Alex na tumingin sa kanya si Debbie. Galit ka pa rin ba sa akin? Tanong niya. Ako ay isang miserableng tao, at hindi ako karapat-dapat na mabuhay. Gustong sampalin ni Alex ang sarili niya. Pero, dapat si Debbie ang gumawa nito sa kanya, dahil sa labis na pagpapahirap ko sa kanya. Itigil mo yan. Inalis niya ang kamay niya sa mukha nito. Debbie, umiiyak na sabi ni Alex. Niyakap niya ng mahigpit ito. Hindi niya gugustuhin na iwan siya muli nito. Natunaw ang puso ni Debbie, nang yakapin siya ni Alex. Pinlano niyang kumita ng sapat na pera, para bayaran ang pagkakautang nito sa pera na ninakaw mula kay Mr. Morgan. At hindi na siya muling makikipagkita pa dito. Ngunit habang magkalayo sila, hindi niya makakalimutan ang boses at ngiti nito. Palagi niya itong naiisip. Hindi makakain o makapagsalita dahil namimiss na niya ito ng sobra. Ngayon ay naririto ito sa kanyang tabi. At parang nananaginip siya. Niyakap niya ito pabalik, at ang init ng katawan nito, ang tumulong sa kanya para makapagpahinga. Dahan-daang bumitaw si Alex, at umatras para makita ang mukha niya. Gusto niyang ipaliwanag na hindi niya ito ginagamit. Totoo ang nararamdaman niya para sa kanya. Pasensya na sabi ni Alex. Tinakpan niya ang bibig ni Alex gamit ang kanyang kamay. Wala kang kailangang ipaliwanag. Wala akong pakialam kung nagsinungaling ka sa akin o hindi. Mahal kita, at mananatili ako sa tabi mo habang buhay. Kung ayaw mo na sa akin, kailangan mo akong itaboy. Tumingin siya sa mga mata nito. Sa nakalipas na ilang mga araw, marami siyang oras para mag-isip. Nakapagdesisyon na siya. Kung wala si Alex, hindi siya magiging masaya. Wala nang ibang mahalaga. Na-touch si Alex. Kahit na nagsinungaling siya sa kanya, ay napatawad pa rin siya nito. Wala sa isip ko ang paalisin ka. Nakangiting sabi nito. Pinili kong makasama ka, at hindi magbabago ang isip ko. Nahihiyang ngumiti si Debbie. Napakasaya niya kapag kasama si Alex. Tingnan mo, may naipon na ako na $1,000 pagmamalaki ni Debbie. Inilabas ni Debbie ang kanyang naipon na pera, sa kanyang bulsa. At kapag nakapagtapos ka na sa pag-aaral, pareho na tayong kikita ng pera, at mas mabilis nating mababayaran ang pera. Sobrang nasasaktan si Alex sa ipinapakita ni Debbie. Nalulungkot si Alex sa ekspresyon ni Debbie. Gusto niyang patunayan na isa talaga siyang mayaman, ngunit nakahold ang kanyang Supreme Card. Ang cute niyong dalawa. Napangiti ang chef, at ang waitress nang makita nilang nagkaayos na sina Alex at Debbie. Ang eksena sa dining room. Ito ay kalokohan kung hindi mo ako bibigyan ng paggalang. Sisirain ko ang restaurant mo. Pananakot ni Bruno sa labas ng kusina. Debbie, dito ka lang, sabi ni Alex, habang nakangiti ito. Babalik ako, sandali lang. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.